Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 11 hanggang 17 yung ating babasahin. At yun, ma-share ko lang. Kanina patapos yung aming candlelight service, mga 8:30. Pero dahil meron akong mga ilang inasikaso, ligpit muna dito sa church, saka dito sa katabi ng church namin na tinutuluyan ko. Kaya, yun, ngayon pa lang ako makapag-devotion. At ang oras natin ay 11:40. At yun, umpisahan na natin. At hindi na lang natin masyadong papakahabaan pa. At yun lamang. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain. At ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnan at namumakadkad. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy, masayang umaawit. Ang mga puno ng igos, hinog na ang bunga. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal. Sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika, at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at ng aking ding marinig ang tinig mong ginintuan. Asong gubat ay hulihin, maninira ng ubasan, baka pumasok sa ating namumulaklak na ubasan. Mangingibig ko ay akin at ako naman ay sa kanya. Sa gitna ng mga liryo, kumakain ang kawan niya. Hanggang dilim ay paparam ganito ang ginagawa sa pag-ihip ng amihang umaga ang siyang badya. Magbalik ka, aking sinta. Magmadali ka at aking mahal. Tulad ng pagtakbo ng pusa sa kaburulan. Magbalik ka, aking sinta. Magmadali ka, aking mahal. Tulad ng pagtakbo ng pusa sa kaburulan. At yun, inulit ko lang siya. Yun po ay verse 17. At ang aking pong natutunan dito sa verse 11 hanggang 17 ay ito pong 15 at ito pong 16. Sabi po dito, ang asong gubat ay hulihin, maninira ng ubasan, baka pumasok sa ating namumulaklak na ubasan. Ang pagkakaintindi ko po dito, sa talata pong ito, yung pong asong gubat, sumasigisig po yun sa selos, tukso, kasinungalingan, cheating, pangangaliwa. Yun po, ang pagkakaintindi ko po dito. Ngayon, nawa po ay sana po ay hindi po tayo ganun sa ating asawa or kasintahan sapagkat alam mo yun, masakit. Halimbawa ako nagmamahal. Masakit na yung taong minamahal ko ay meron ding mahal na iba or
niloloko ko, yung gano'n. Masakit po yun, sa totoo lang. Kaya sana, kung meron po sa inyong tunay na nagmamahal, tunay na nagpapahalaga, tunay na nagbibigay importansya sa inyo, ay nawa ay pahalagahan niyo po siya at pang-ingatan dahil bibihira po sa tao ang nagbibigay ng importansya, pagpapahalaga, pagtitiyaga sa inyo. At yun po, mapalad po kayo kung meron po kayong girlfriend na mabait, pagmahal, doon po sa mga nabanggit ko. Yung papahalagaan kayo, pang-iingatan kayo, bibigyan kayo ng importansya, or boyfriend na ganon, pag-uugali, napakapalad nyo po. Kaya yun, nawa ay huwag po natin silang lokohin at i-cheat or saktan, paasahin, bigyan ng pasakit, kundi bigyan natin sila ng tunay na pagmamahal at pagpapahalaga. Importansya, pag-appreciate dun sa pagmamahal na binibigay po nila sa atin. At yun po yung isang bagay na aking pong natutunan dito sa verse 15 ng awit ni Solomon. Dito pa rin po pala tayo. Hindi ko po pala nabanggit kanina. Pasensya na po. At yun. At dito naman po sa verse 16, sabi po dito, mangingibig ko ay sa akin at ako'y namay sa kanya. Sa gitna ng mga liryo, kumakain ang kawan niya. Yun po. Yung liryo po ay hindi po ako familiar doon sa liryo na word dito. At kung familiar po kayo doon sa salitang yun, baka po pwedeng paki-comment po dito sa baba ng aking video para po malaman ko. Naano ko lang po siya, na curious lang po ako kung ano po ba yung liryo. Ang nakita ko po ditong aral ay yung pong tunay na pagmamahal at katapatan. Kung yung verse 15, ando po yung huwag niyo pong hayaan na pumasok po yun sa inyo pong isip at sa puso. Yung cheating, tukso, kasinungalingan. Yun po yung mga bagay na dapat ay iwasan natin. Kung yun nga po yung maano po dito natin, makukuhang aral na iwasan natin yung ganong ugali, yung pagluloko, ay dito naman po sa verse 16, ang naano ko po dito ay yung pong tunay na pagmamahal at katapatan. Nawa ay bigyan po natin sila ng pahalaga. At yun nga po, katulad nga po ng sinasabi ko kanina, mapalad po kayo kung meron po kayong boyfriend or girlfriend, kasintahan na nagbibigay sa inyo ng importansya. Kaya pang-ingatan niyo po siya. At yun, ma-share ko lang. Nung time na nagkaroon ako ng girlfriend, naging kami nung parting ay July kung hindi ako nagkakamali. Yun. Dahil doon sa sobrang pagsiselos ko, ay yun yung naging dahilan din kung bakit kami nagkahiwalay. Yung nga, sa sobrang pagiging seloso ko, mapag-isip sa kanya, yun, kaya kami ay nagkahiwalay. Yun yung nakita ko dito sa verse 15.
Yun, iwasan natin maging seloso or selosa. Dahil kahit na gaano man kamahal tayo ng isang tao at gaano man kalawak ang kanilang pangunawa, pag sila ay pinagselosan natin ng pinagselosan, yung pangunawa nila at yung pagmamahal ay unti-unting mawawala sa atin. Kaya iwasan natin yan. Isang bagay yon na aking natutunan. Kaya mula noon, kami nagkahiwalay. Yun, umaasa pa rin ako na muli kami magkakabalikan. Yun, hinamon niya ako na kung gusto mong patunayan ng iyong sarili, magpakalago ka sa Panginoon at bumalik ka ng may tunay na pag-ibig mula sa Panginoon. Yun, hanggang dito na lamang po. Sana po ay may nakuha po kayo dun sa kwento ko or dun sa mga in-explain ko po sa inyo pong mga verses. Sana po ay naunawaan nyo po yung gusto ko pong iparating. At muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye and good night.